Nagsisimula ang kwento kay Takaru, isang ordinaryong trabahador sa Japan na pauwi galing trabaho. Pagdating sa bahay, naupo siya para manood ng TV, dahil sawa na siya sa paulit-ulit at nakaka-boring na routine. Habang iniisip niyang baka may magandang mangyari kung manunood siya, biglang lumiwanag ang salamin niya at boom! Na-teleport siya sa isang kakaibang mundo. Isang misteryosong lalaki ang sumalubong sa kanya at inalok siya ng tsaa. Nagulat si Takaru, pero agad namang nagpakilala ang lalaki bilang Solar System Manager ng mundong yun. Ipinakita pa niya kung paano siya kayang gumawa ng maliit na planeta na tinawag niyang Mates, gamit lang ang kanyang daliri. Ipinaliwanag ng manager na ang planetang Mates ay isang lugar na hindi kayang tirhan ng kahit anong sibilisasyon. Nagpatulo siya ng isang patak ng tubig sa mini-planet, at sinabi na ito ang magiging epekto ng pagdating ni Takaru doon. Siyempre, gulat na gulat si Takaru. Pero sinabi ng manager na wala na rin siyang magagawa dahil patay na siya sa totoong mundo at mawawala na rin ang kanyang kaluluwa. Kasabay nito, ipinaliwanag na bibigyan siya ng espesyal na kapangyarihan para makasurvive. Binigyan siya ng infinite mana, at tinanong kung gusto pa niya ng dagdag. Humiling si Takaru ng isang cute na Harry at ng kakayahang maghanap at magbenta ng mga rare items. Pumayag naman ang manager at isinulat pa sa talaan ang mga extra powers niya. Binigyan din siya ng bottomless bag para sa lahat ng loot, at kakayahang magsalita ng Mian language. Biglang nagsimulang maglaho ang katawan ni Takaru, at napaisip ang manager na baka nasobrahan siya sa power-up. Habang tumitingin sa magiging partner ni Takaru, nagpakita siya ng kaunting pag-aalala, pero sinabing magiging ayos lang ang lahat. Kahit pakiramdam ni Takaru na parang malulugi siya dito, nagdilim ang paningin niya at tuluyan siyang nahulog sa bagong mundo. Pagmulat niya, nakasandal siya sa puno sa gitna ng luntiang kagubatan. Pagtingala niya, nakita niya ang napakalaking planetang may singsing sa kalangitan. Tumayo siya at nagsimulang maghanap ng ibang tao. Sa paglalakad, natagpuan niya ang isang nayon, pero nag-alala siya dahil wala siyang pera. Naalala niya ang search ability, kaya sinubukan niya ito. Wala namang nangyari, kaya mukha siyang tanga habang nakataas ang wand. Akala niya mali ang pagkakagamit, kaya sinulat niya sa lupa ang spell. At doon lang nag-activate ang search spell, ipinakita ang mga lokasyon ng ilang items sa paligid. Sinubukan niyang i-scan ang isa, at nalaman niyang ito ay B-grade night grass. Tuwa siya ng sobra, pero nang pulutin ng iba, puro i-rank lang. Hanggang sa makakita siya ng isang magandang bato, pero nang i-scan, hindi pala bato, kundi dumi ng halimaw. Mas ikinagulat niya nang lumabas na si Rank ang monster poop na ito. Nilagay niya lahat sa bag at nagpa siya na ibenta ang mga items sa nayon. Pagdating niya sa entrance, nakita niya ang isang guard na humihikab. Nagulat ito sa height ni Takaru at tinanong kung knight ba siya. Pero ipinaliwanag ni Takaru na isa lang siyang God-Hearer. Nagpakilala naman ang guard bilang si Captain Marlo, pinuno ng depensa ng nayon. Inakay siya nito papasok at sinabi na may general store sila na pwedeng bumili ng mga herbs niya. Medyo nahiya si Takaru dahil tinitingnan siya ng mga tao, pero pumasok pa rin siya sa tindahan. Tinanong siya ng shopkeeper kung may kailangan siya. Agad naman niyang inalok ang monster poop. Laking gulat ng shopkeeper sa kalidad ng item at sinabi na mabibili ito ng isang gintong barya. Tinignan ni Takaru kung sapat na ba yun para makatulog sa inn. Ipinaliwanag ng shopkeeper na ang isang gabi ay nagkakahalaga ng 500 raves, at ang isang gold coin ay sapat para sa 2 gabi. Nanlaki ang mata ni Takaru dahil sa halaga ng dumi ng halimaw at agad pumayag. Nilagay pa ng shopkeeper sa mukha niya ang kumikintab na poop at tinanong kung may iba pa siyang materials. Ibinigay ni Takaru ang lahat ng herbs niya, at sobrang na-impress ang shopkeeper sa husay niya. Nagtaka ito kung bakit nagbebenta ng rare items si Takaru sa isang maliit na tindahan lang. Kaya sagot ni Takaru, isa siyang traveling merchant, kahit sa isip niya, mukhang kaya niya na ang role na ito. Sa huli, inalok siya ng shopkeeper ng isang seryosong trabaho. Humiling ang shopkeeper kay Takaru na dalhin siya ng rare Myethil ore mula sa isang bundok sa silangan. Humingi naman si Takaru ng lokal na mapa. At tumango ang shopkeeper bago siya bayaran ng 360,000 reeds para sa lahat ng items niya. Nanlaki ang mata ni Takaru sa dami ng pera, pero binalaan siya ng shopkeeper na may mga halimaw sa bundok na yun. Dahil may sapat na pera na siya,
agad nag-book si Takaro ng kwarto sa inn para makapagpahinga. Dumating ang isang empleyado dala ang palanggana ng mainit na tubig. Sinabi nito na pwede niyang linisin ang katawan gamit iyon, kaya tinanong ni Takaro kung saan siya makakakuha ng buong paliguan. Ipinaliwanag ng empleyado na sa mundong iyon, tanging mga maharlika lang ang kayang magbayad para sa full bath. Pwede rin daw siyang humingi ng serbisyo mula sa isang water magician. Na-excite si Takaro na subukan ang sarili niyang magic. Kinuha niya ang palanggana at binigyan ng malaking tip ang babae bago ito pinaalis. Pagkaalis nito, nag-chant siya ng ilang salita. Nang sabihin niya ang salitang clean, biglang bumuhos ang tubig na malakas at nilinis ng todo ang buong katawan niya. Sa labas ng kwarto, nagulat ang babae sa mga masayang ungol ni Takaro. Tuwa siya ng sobra na malinis na ang katawan niya, pero medyo inis na hindi pa rin niya maranasan ang isang mainit at komportableng paliguan. Kinabukasan, nag-ipon muna siya ng mga herbs bago makakita ng spade symbol. Nang lapitan niya ito, nadiskubre niya ang isang bulok na kalansay na may suot na armor. Napa-atras siya sa gulat, at na-realize niyang bangkay ito ng isang dating adventurer. Pinulot niya ang amulet na may kasamang liham mula sa kapatid ng adventurer. Doon niya nalaman na naghahanap ng pera ang lalaki para ipagamot ang kanyang ama, pero pilit siyang pinapauwi ng kapatid. Nalungkot si Takaro sa natuklasan, kaya ginawa niya ng libingan ang kalansay at nag-alay ng dasal. Pagkatapos, gumawa siya ng magic barrier, nagsindi ng apoy gamit ang fuel, at nagpakulo ng tubig at gulay para gawing sabaw. Nilagyan niya ito ng karne at hinintay maluto. Nang matikman, natuwa siya sa sarap at pinuri ang Ice Sky World dahil sa dami ng malalasang spices. Pagkatapos kumain, pumasok si Takaro sa White Forest of Ancient Dragons. Alam niyang may mga mababangis na halimaw doon kaya gumamit siya ng spell para gumawa ng ilaw. Sa liwanag, nakita niya ang ilang herbs, pero nalungkot dahil wala siyang makitang ore. Habang nagpapasalamat na wala pang monster, nagpasya siyang mamites ng mga herbs. Napaisip pa siya na baka yung mabahong amoy ng katawan niya ang nagtataboy sa mga halimaw, kaya masaya siyang tumakbo-takbo sa gubat. Hanggang sa makarating siya sa dulo kung saan may maliwanag na liwanag. Pero bigla siyang nahulog sa isang malalim na bangin. Mabilis niyang binigkas halos buong diksyonaryo ng spells hanggang sa matagpuan niya ang tamang flight spell. Kumalat ang glow sa katawan niya at dahan-dahan siyang ibinaba sa lupa. Umupo siya para huminga, pero bigla niyang napansin ang mga simbolo ng ores sa paligid. Kinuha niya ang kanyang maso at nagsimulang magmina. Nakakuha siya ng silver ore, pero hindi pa rin makita ang Mayet Hill. Gumamit siya ulit ng search spell at nakakita ng tagong bato. Pero nagsimulang lumindol ang paligid. Nagpasya siyang kunin na lang ang ore at mabilis na umalis. Gumamit siya ng fireball spell para masira ang bato, at doon niya nakita ang maliliit na piraso ng Mayet Hill. Medyo nadismaya siya sa kaunting nakuha, pero hindi niya pinansin ang pagyanig at nagpatuloy sa paghanap. Hanggang sa matuklasan niya ang isang malinis na lawa sa kailaliman ng kuweba. Agad niya itong in-scan at lumabas na SS Ranked Magic Elemental Water pala ito. Sobrang natuwa si Takaro, pero natuklasan niyang ito pala ay tubig mula sa pugad ng isang ancient dragon. Biglang may dumagundong na tinig na nagtanong kung sino ang nanghahasok. Hindi ito pinansin ni Takaro at inisip kung paano kukunin ang tubig. Sinubukan pa niyang uminom, pero biglang nag-alon ang lawa at lumitaw ang napakalaking dragon. Galit nitong inutusan si Takaro na huwag siyang balewalain. Nanahimik lang si Takaro at nagpaumanhin sa panghihimasok. Habang tinitingnan ng dragon ang katawan niya, medyo nailang si Takaro. Pero nagpakita ng respeto ang dragon sa tapang niya at tinanong kung sino siya. Nagpakilala si Takaro bilang isang tao, ikinagulat ng dragon dahil sa napakalakas niyang mana. Ipinaliwanag ng dragon na ang mana ni Takaro ang pumilit sa kanya na magising. Sinabi pa ng dragon na kasing lakas ng kanya ang mana ni Takaro. Doon lang niya na-realize na kaharap niya ay isang sinaunang halimaw. Tumango ang dragon at nagpakilala bilang Valdies. Tinanong ni Takaro kung pwede ba siyang tawaging V, at ngumiti ang dragon bago pumayag. Hiningi ni Valdies ang isang pabor kay Takaro. Sinabi niya na kaya nitong gisingin ang kanyang mga anak gamit ang nakamamanghang kapangyarihan nito. Nagulat si Takaro, kaya ipinaliwanag ni V na matagal nang nakatigil ang magic element sa paligid ng kanyang pugad.
Bilang kabayaran, nag-alok si V at pinalitaw ang isang napakalaking kumpol ng pure Myatil ore bilang gantimpala. Tinanong ni Takaro kung nasaan ang mga itlog, at biglang pinalitaw ni V mula sa tubig ang isang malaking itim na itlog. Inilipad niya ito kay Takaro, at nang idikit niya sa tainga, narinig niya ang mahinang tibok ng puso ng isang batang dragon sa loob. Nagtaka si Takaro kung paano niya ito gigisingin, kaya sinabi ni V na kailangan lang niyang ibuhos ang kanyang mana sa itlog, parang paggawa lang ng light spell. Nagdesisyon si Takaro na painitin ito gamit ang kanyang magic. Ngunit matapos mag-init, biglang kumawala ang napakalakas na aura mula sa itlog at sinimulang higupin ang lahat ng mana ni Takaro. Nagtawanan si V na parang kontrabida, at doon lang na-realize ni Takaro na naloko siya ng matandang halimaw. Nawalan siya ng lakas. Unti-unting nagdilim ang paningin, at pakiramdam niya'y lumulubog siya sa tubig. Sa gitna ng kanyang panaginip, may narinig siyang kakaibang tinig na sinermonan siya dahil sa pagiging padalos-dalos. Isang lalaki ang lumitaw sa kanyang harapan at sinabing dapat tumakbo na lang siya palayo sa dragon. Sinabi rin ng lalaki na matagal na niyang pinaglalaroan ang planetang Mates sa loob ng ilang milenyo, pero si Takaro, sa pangalawang araw pa lang, ay nayanig na ang buong mundo. Dagdag pa ng lalaki, ang pagiging pabaya ni Takaro ay maaaring makapagpahina sa proteksyon ng Space Manager. Bigla rin niyang naalala na humiling si Takaro ng isang cute na partner. Habang muling dumidilim ang paningin ni Takaro, sinabi ng lalaki na karapat-dapat lang na makaranas siya ng kaunting gulo. Hindi na nakapagtanong si Takaro at tuluyan ang naglaho ang bisyon. Nagising siya sa totoong mundo, at sa dilim ng kuweba, narinig niya ang isang cute na boses na tumitili. Kaya gumamit siya ng light spell para makita. Ngunit sa halip na si V, isang baby dragon ang nakita niya, umiiyak at biglang tumalon diretso sa mukha niya. Pagkatapos niyang ailapag ang dragon, tinanong siya ni V kung pwede niya itong pangalanan. Nagulat si Takaro na hinahayaan siya nitong pangalanan ang sariling anak. Ipinaliwanag ni V na mayroon ng tunay na dragon name ang bata. Pero si Takaro dapat ang magbigay ng common name nito. Nag-isip si Takaro, at dahil itim ang kulay ng dragon, pinangalanan niya itong B. Gustong-gusto ng baby dragon ang bagong pangalan kaya sinimulan nitong dilaan ang mukha ni Takaro bilang pasasalamat. Tinawag naman ni V ang anak sa buong pangalan nitong Black Nobi Valdez, at pinuri si Takaro sa napakagandang palayaw. Sa huli, pinayagan ni V na sumama si B kay Takaro sa kanyang paglalakbay. Habang nararamdaman niya ang pagsama ng baby dragon sa kanyang party, pinaalalahanan pa ni Takaro si V na dapat muna itong manatili sa tabi ng anak. Ngunit sagot ni V, mas pinagkakatiwalaan pa niya si Takaro dahil mas malakas ito kaysa sa kanya. Bago siya tuluyang bumalik sa kailaliman ng tubig, nagpakawala siya ng isang sinag na tumama sa bag ni Takaro. Habang patuloy na dinidilaan ni V ang mukha niya, nagpaalam si V at tuluyang naglaho. Naiwan si Takaro na nagtataka kung totoo ba ang lahat ng nangyari. Pero nang tumingin siya sa baby dragon, seryoso niyang tinanong, "Handa ka na ba para sa isang gathering journey?" Masayang sumang-ayon si B, kaya agad niya itong pinaliguan para mawala ang mabahong amoy at hindi sumakit ang ilong niya sa mga susunod nilang pakikipagsapalaran. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng A Gatherer's Adventure in Isekai. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na parts. Kita-kits ulit sa next adventure.